And for this video ay kakain na naman tayo eh. Tara, kaunta eh. As always no, susuguran natin yan sa ating fiber Sana all. Siyempre, ang source of fiber, laban-laban yan. Galing yan sa mga green leafy vegetables eh. Pero itong fiber na kinakain ko today is hindi man ito vegetables. Green leafy fruit lang ito Ay kaya nag-research kasi ako nito. Botanically kasi fruit talaga iyan eh. Kasi bunga iyan ng isang halaman. Pero kung culinary naman yung pag-uusapan natin ay ginagawa iyang vegetable. Kinakonsider na iyang vegetable kasi hinahalo iyan sa mga utan-utan. Wow. Sana all. At sinunod ko na nga kainin iyang insaladang langka Namin. Napaka-creamy talaga nung ginawa nilang ensalada ba. Nabili ko lang iyan doon sa may tindahan papuntang eskwelahan. At pagkatapos dito na naman tayo sa ating fats and protein. Siyempre, ang source ng ating protein today is galing naman sa egg eh. Isang egg yolk tsaka isang egg white. Isang subo lang. Grabe naman itong bunganga na ito oy. At kung mapapansin nyo nga ay puro ng egg white yung kinakain natin kasi hindi ko na kayang ubusin pag maraming egg yolk Hindi kasi masarap yung lasa ng egg yolk eh. Kaya dito na ako sa egg white Bali, 3 nilagang itlog pala ito tapos isang egg yolk lang kinain ko. Masagana naman sa protein yung egg whites eh. So, hindi na natin kailangan kumain pa ng karne-karne. Pero mas masarap na yung karne kaysa sa itlog. At wala naman tayong bawal kainin dito. So, okay lang na mag-add tayo. Katulad na yung bula-bula Yung bula-bula pala is nabili ko lang pala iyan din doon sa tinitindahan. Kasabay noong insaladang nangka na kinain ko kanina. Source of protein pa rin ito. So, maganda ito sa ating katawan. Ganda ito para sa ating mga muscles. Lalo na pag nag-gym kayo. Diba? Nakikita niya yung mga nag-gym na nag-iinom yan sila ng mga whey protein. Diba? Pang muscle recovery kasi yung protein eh. So, bahala na kayo kung paano nyo kayo yung pagkain nyo. Basta ako, ganito ko kinakain yung pagkain ko. Yung tinatawag nila nga mindful eating. Yung unahin natin yung mga source of fiber. Tapos ini-next natin yung fats and protein. Tapos ihuhuli natin yung carbs kasi malaki talaga yung advantage sa katawan natin pag ganun ba. Paano masabi? At nandito na nga tayo sa huling porsyon ng ating pinggang Pinoy. Yung carbs na yung ating tinitira ba. Ito namang carbs ay napaka-importante nito sa ating katawan. Marami diyang nagsasabi na hindi kuno essential lang carbs kasi magkakasakit ka kuno niyan. Kaya naglo-low carb na sila, yung ayaw na talaga nilang kumain ng mga sugary foods ba. Hindi naman kasalanan ng carbs kung bakit kayo nagkakasakit diba? Kasalanan mo yan kung bakit ka nagkasakit ng diabetes kasi wala kang exercise Pagkatapos mong kumain, naupo ka kaagad, tapos natulog-tulog ka kaagad, tapos pagkagising mo, kain ka naman ulit, tapos inom ka ulit ng soft drinks. So paano ka hindi magka-diabetes niyan? So kaya yung kumakain ka ng carbs dapat gumalaw-galaw ka rin para may silbi naman yung carbs ba.